Hello mga kadadi, welcome to Sabi ni Dad's Vlog at kumain na ba kayo? Kung hindi pa magluto na at bumangon na para wag nang abutin ng sikat ng araw sa higaan at yan po ay tinatawag nating swerte daw pag gumigising na maaga at aayos na para sa bagong araw na binigyan ng Diyos. Matutong magpasalamat kahit anong bagay, maliit man o malaki, para naman ma-appreciate ng Diyos na hindi natin siya nakakalimutan. Ayan. Nandito ako sa I Plaza. Ay, mali pala. Chuocho Park pala to. Mali-mali na si Daddy. Matanda na kasi. At malilimutin na at nauutal na. Kaya pasensya na po kayo. Alam niyo, ang sarap balikan ng pagkabata, no? Yung wala kang iniisip na problema. Maraming bagay na masasaya. Puro masasaya. Hindi mo na iisip yung lungkot. At hindi mo na iisip yung mga problema. Hindi mo na observe yung mga problema. Yun nga lang kinarir ko nung ako'y bata. Yung mga problema ako sumalo. Nasambot ko lahat. Perfect. Perfected. Kaya eto, perfect pa rin ang buhay. Perfect na depression at anxiety dumadapo. Kaya kayo huwag niyo sasaluhin ang mga problema. Hayaan yung problema ang sumalo sa inyo. Kaya pag-usapan natin yung mga bagay na magaganda para naman may iba ang topic natin. Balik tayo sa pagkabata. Umpisa natin sa mga laro. Ikukwento ko sa inyo yung mga nangyari noong bata pa ako. Una, ano ba yung masarap balikan sa pagkabata? Masarap balikan sa pagkabata ay yung nagsisimba kayo kasama yung pamilya nyo at gustong-gusto mo bumili ng lobo pero wala kayong pera. Titingin-tingin ka na lang. Tapos pag naibili ka naman ng lobo, pag may pera yung parents mo, lilipad lang. Iniintay mong sad na yung face mo. Tapos iniintay mo na lang na unti-unti siyang lumiit dahil unti-unti siyang lumilipad at nawawala na. So sad. Para pag-ibig lang yan. Minsan dumarating na unti-unti na nawawala, hindi mo pa alam. O unti-unti mo na nakikitang nawawala sa'yo. Pero ano ba tawag dito? Dinededma mo lang. Huwag ganon. Harapin natin ang katotohanan. Ang isa pang mga laro na ginagawa ng mga klasiko ay yung hula hoop. Yan. Kami mga barkada, bali masaya kaming nanonood ng mga naghuhula hoop. Itong isang classmate ko na pasaway at supladita, naghuhula hoop. Alam niyo nangyari, habang naghuhula-hub, nalalaglag yung panty niya. Dahil nalaglag yung panty niya, sabay tulo ng uhog niya. Kaya nakakatawang isipin na pag mga ganong kabataan talagang nangyayari yung mga dapat hindi magyari. Meron pang isa na nagluluks ng baka. Pag nagluks ng baka, yung taya, habang tumatakbo siya at tatalon, biglang yumuko at pagtalon ng klasiko, nawala siya ng kakapitan kasi kumakapit niya sa likod, diba? Ang nangyari, sumubsob at nabangasan ng ilong, sabog ang muka. Hindi po sa tinatawanan ko, kaya lang medyo nakakatuwang isipin pag dumarating yung mga bagay o yung mga pagkakataon na naalala mo yung nakaraan. Meron pang isa yung mga nagagarden kayo, pagkatapos kukunin mo yung tanim ng kaklase mo dahil hindi pa tumutubo yung sayo. Kukunin mo siya tapos itatanim mo sayo. Yung mga ganun yung mga kalokohan namin noon, nangyayari noon. At yung mga
yung mga number 1 na laro na kagaya ng taguan na tinataguan na tataguan pa rin dahil yung taya naghahanap sa wala dahil nakauwi na kami lahat. Pasaway. Ay nako, nasarap balikan talaga nakaraan, lalo yung maliligo kayo sa ilog, ubod-ubad, wala naman maninilip. Pupunta kayo sa bukid, manguhuli kayo ng daga, ng palaka. Yun yung mga bagay na sa probinsya mo na lang makikita. Hindi mo na makikita yun dito sa syudad o sa ibang lugar dahil iba na ang panahon ngayon. Noon mas nararamdaman, hindi mo nararamdaman yung paghihirap ng tao, mas nararamdaman mo yung saya at hindi mo na masyado nararamdaman yung lungkot dahil wala yun ang buhay kaya tanggapin na lang natin kung ano meron. Ayan. Kayo, kamusta naman kayo? Kamusta ang kabataan nyo? Pero ako po, limitado lang ang paglalaro ko ng kabataan ko dahil maraming gawaing bahay maraming ginagawa sa bahay na ako lang pwedeng gumawa dahil panganay ako. Kaya pagkatapos naman ng gawaing bahay, sige na, laro na. Kaya iniisip ko na marami rin bagay o marami ding oras akong na-miss dahil kinakailangan kong maghanap buhay o kinakailangan kong gumawa sa murang edad. Mainit po ngayon dito, 30 degrees Celsius. Buti pa yung uwak na yun. Yung mga uwak dito, walang iniisip na problema kundi kakainin nila araw-araw. Pero nakakaawa din gawa ng pag wala sila may pakain sa inakay nila, mamamatay ang inakay nila, lalo ngayon mainit at mahirap ang buhay. Makalat nga lang sila nagdadala ng kalat. Makikita nyo ang init na panahon. Namimiss ko yung mga pagkain kagaya ng sinangag at tuyo. Yung magpiprito ka muna ng itlog tapos magpiprito ka ng tuyo. Tapos yung pinagprito ng tuyo, doon mo igigisa yung bawang, maraming bawang. Tapos doon mo isasangag yung bahaw na natira. Ang sarap. Grabe. At saka namimiss ko sa Pilipinas yung mga pagkain, lalo na pag magpapasko, lalo na yung puto bumbong. Namimiss ko yung palitaw. Namimiss ko yung mga bibingka. Meron naman dito, kaya lang mahirap na hindi mo masabing authentic kasi walang murang nyog na nabibili. Meron ka nabibili. Wala ka naman pang yadyado, pang ngedged ng nyog. Kaya nandito ako maglalakad-lakad. Medyo masakit yung paa ko. Masakit yung bokong ko. Lalakad sa kainitan ng araw. Parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw. Narinig yung mga nagsasalita. Yan yung mga nagiinom hanggang umaga. Anong oras na po? 10:30 na. Nasa galaan pa rin at gagala at kagagaling lang sa inuman. Ganyan po ang buhay dito. Mahirap po na
Masaya pagkasama mo pamilya mo, pero mahirap dahil malungkot. Nandito po ako sa dati namin tinitirahan at pinupuntahan. May natulo sa bubong, may naglilinis ng bubong. Dito ako sa parking. Pauwi na po ako. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli po.